Hi guys, may magandang balita ako sa inyo kasi after Deleter ay meron na namang isang pelikulang Pilipino na kumita sa takilya or kumikita sa takilya at ito ay yung Monday first screenings ng Net25. Kung natatandaan after nung pandemic or nung medyo umibsa na yung pandemic ay ang unang pelikulang kumita, pelikulang Pilipino na kumita, ba nangyayari sa akin, ay ang Made in Malacanang ng Viva last October, and then nasundan yun ng Deleter again from Viva, pero yon part ng Metro Manila Film Festival, which doesn't take away from its success, ano. Pero kumbaga meron kasi siyang machinery to promote it further, hindi kagaya nitong morning Monday first screenings na alam mo yung first time movie output ito ng Net25. So sa totoo lang, ang ina-expect na susunod na kikita ay ang A Very Good Girl ni Kathryn Bernardo, and I hope kumita siya if only for the sake of the film industry. Pero eto na nga, kumita na ang Monday first screening. So kung kumita ang A Very Good Girl, magiging fourth Filipino movie siya nakikita at the tail end or at the tail of the pandemic. Actually, alam nyo, every week kasi ako nanonood ng sine and hindi lang isa ha, kumbaga halos lahat ng sine napapanood ko, lahat ng pelikula, and magmula nung magbalik theater ako, magbalik cinema ako, lagi kong kinakamusta kung kumikita yung pelikulang Pilipino. Kasi I'm from the movie industry, so syempre concerned ako how it's doing, how it's faring, and sa totoo lang nakakabahala siya kasi halos walang nanonood. Kaya maganda yung pelikula, kaya maganda yung review, kaya malaking artista, kaya fresh yung storya, wala, sa totoo lang, except dun sa mga nabanggit kong pelikula. It's as if, pero kung papansinin mo, like ako, napansin ko yung mga Hollywood movies, especially yung mga Marvel movies, balik na ang tao sa pelikula. Hindi kagaya nung before the pandemic, ano, pero relatively speaking, at least tinatao. Minsan nga yung mga horror movies na Asian horror movies, mas kumikita pa kesa sa pelikulang Pilipino. Nakakalungkot. Meron nga akong isang experience na hindi ko na sasabihin ko sino, may isang bida ng pelikulang Pilipino na siguro gusto niyang malaman kung or kamustahin kung kamustahin yung reception ng tao sa pelikula niya. Siya yung bida. So pumunta siya sa sinihan with his family, and naawa ko kasi sila lang yung nanood. Siya lang, pati pamilya niya. Yet maganda ang review ng movie na yun. Hindi ko na sasabihin kung ano. So yun, balik tayo sa Monday first screening. Pinagbibidahan ito ni Ricky Davao and Gina Alahar, na alam nyo, nakakatuwa pa. Biruin mo, yung love team nila, hindi sila bata, diba? Usually ang mga nagpapakilig sa atin, yung mga young love, sweet love, gaya ng love team nila Katniel or nila Lisken, or basta bata, diba? So bihira yung nagpapakilig na medyo may edad na, yung love story na ang bida ay medyo may edad na, no? Kasi parang ika nga ang inisip ng madami kapag may edad na, napaglipasan na ng pag-ibig. Pero eto here's a story that drawing people in at word of mouth ang nangyayari. Kasi habang dumadaan yung araw, padami ng padami yung taong nanonood daw. Nakita ko yung mga photos ng mga nanood sa, nakikita yung dami ng nanood sa SM Tugigaraw, SM Novaliches, SM, basta sa mga sinihan. Di ko lang alam kung lahat ng screenings gano'n, pero at least kahit papaano, di ba? Like meron namang mga pelikula Pilipino na kahit isang screening wala talaga. Alam ko kasi chinecheck ko I mean, kinakamusta ko tuwing nanonood ako. Ang isa pang nakakatuwa dito ay yun nga, kahit papaano, dahil sa nangyaring ito, gaganahan na yung mga producers, hopefully na
sige, mag ano pa tayo, tira lang tayo ng tira, baka may pag-asa pa. Natatandaan ko, nagkaroon din ng ganitong phase ang OPM. Nagkaroon ng OPM a few years ago na halos wala na. Walang kumikitang kanta. Dominated na talaga ng mga foreign songs. In fact, people were saying OPM is dead. But lo and behold, now, OPM reigns, diba? So, may pag-asa naman eh. Hindi ko naman masabi kasi na siguro kung gagalingan natin, kung magaganda yung pelikula. Kasi magaganda naman yung mga pelikula eh. Like ako, nanood ako ng Cinemalaya nitong huli, magaganda yung mga pelikula. Wala doon eh. Wala lang doon. Kumbaga, minsan, sortihan din lang. So, congratulations sa morning first screenings kasi kahit na ba may mga nagsasabi na kaya lang to kumita kasi ang nag-produce nito ay Iglesia ni Cristo at yung mga nanonood ay presumably ay mga taga-Iglesia ni Cristo. Kung totoo man yun o kung hindi man yun totoo, the fact is may tao, may nanonood at may nag-e-enjoy. Kung makikita mo nag-e-enjoy sila, yun pa yung isang feedback na nakuha ko, no? Hindi lang siya basta tinatao, kundi kinagigiliwan siya ng mga nanonood. So, kahit ako, ginaganahan tuloy ako na panoodin ng Monday first screenings. Siguro bukas pag may time ako, panonoodin ko siya. So, yun, Catherine, naunahan ka na ng Monday first screening. So I hope your movie does well too. And congratulations sa Net25. I hope gumawa pa kayo ng mga movies. At yung mga movies na kasing tapang nito, na hindi siya typical, hindi siya formula, hindi niya iniisip yung blockbuster. I mean, I don't think inisip nila na magiging blockbuster hit to or magiging hit ito, no? Kasi nga wala yung formula ng hit movie, pero eto ka, tinatao siya. So yun lang guys, I hope medyo magulo yung paglatag ko. Basta I'm happy na meron ng pangatlong pelikula na masasabi nating matagumpay, pelikulang Pilipino na matagumpay ngayong ano na yung pandemic, paalis na hopefully. At I hope there'll be more to come para naman makabawi-bawit yung industriya ng Pilipino. So bye guys, if you like this video, comment, like, subscribe, and alam nyo nang gagawin. Bye bye, good night.